Diba, saktong-sakto. Oo, may mga malisyoso nga nagsasalita na fundraising na nga daw tong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Bigla akong kinabahan. So, Ha? itong budget gagamitin for the impeachment? 1 trillion daw ang inaasam-asam na lilikumin eh. Asked to ask you this question. How do you feel about Sagutin ka na. How do you feel about yung naging dating pahayag ni Vice President Sara Duterte about the exhumation of the remains of your father and what she intended to do that at that time nung nagsalita siya? Balita pa ba yan? Panis na yan? Wala na akong may dadagdag. Ma'am, dun sa third impeachment complaint against BP Sara na na-file today. Meron nga di ba? Saktong-sakto. Oo, may mga malisyoso nga nagsasalita na fundraising na nga daw tong budget na to para sa 1 trillion impeachment. Bigla akong kinabahan. So, Ha? itong budget gagamitin for the impeachment? 1 trillion daw ang inaasam-asam na lilikumin eh. Para pambayan. Oo, alam mo, ang daming marites, hindi ko alam. Totally without basis, but it's been maritest. So, ma'am, personally, may preparation ka na sakaling umakyat dito sa Senate yung impeachment? Wala. Wala akong preparation, kasi alam ko kung anong gagawin ko. Pero nagkausap na kayo ni Vice President Sara since yung outburst niya? Oo naman. So, how was it, ma'am? Pero hindi ako Oo naman. Pero ma'am, ano nakikita? Pero hindi pa kami nagkikita eh. Kasi, telepono lang kayo nag-ausap, ma'am? Yung since yung... kung maalala, kung nakita ko siya, kailan ko ba siya nakita? pero ma'am, since nung outburst niya... Kasi panay punta niya sa Davao, at ako naman wala nang ginawa kundi lumipad sa kasulok-sulukan na igdig. So, pero parang tigil naman ngayon, ano yun ma'am, may na-workout kayong ceasefire, parang tigil naman yung sagutan ngayon na Presidente tsaka ni Vice. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang silang lahat. Pero ma'am, ano nakikita mong senaryo? Aakyat kaya sa Senate yung impeachment complaint? Maraming nagpupumiglas, hindi ba? Pero para sa akin, napakalungkot, napakasama para sa ating bansa. Kadami-dami na nating problema. Hindi ba dapat tutukan na lamang yung bigas, yung mga issue ng kuryenteng sintu-sintu at napakamahal? Hindi ba dapat tutukan na lang natin ang ating mga pobreng mga sundalong hindi bibigyan ng kung ano-anong kailangan nila sa West Philippine Sea? Ang daming problema. Hindi ba dapat tutukan na lang yun? Ba't dadagdagan pa natin? Ma'am, ito nga yung Fitch rating, ang sabi nila, a prolonged and fierce Marcos Duterte feud could cause fiscal and economic risks. Tama, nabasa ko rin yan na talagang hindi siya maganda sa ekonomiya. Siyempre, iiwas yung mga nag-i-invest, lokal man o dayuhan, dahil walang kasiguraduhan eh. Di siyempre, kinakabahan sila mag-expand, kinakabahan sila mag-invest. Sayang eh, parang inggit na inggit ako sa Malaysia. Bilyon-bilyon na ang linagay ng Google, ng Intel, ganun din yung Thailand. Bakit tayo nahuhuli? Vietnam, parang laki-laki na ng foreign investment nila. Although, sinasabi, may pumapasok rin dito, pero yun nga, napakalalaki ng mga IT investment sa kanila. Ang ganda eh. Pero ma'am, before may marami nagsasabi na pwedeng may mahalagang role kang gampanan dahil close ka kay BP Sara and then kapatid ka ng Pangulo. May mga appeal na mag-intervene ka para ma-address yung at ma-prevent yung matagal at matinding bangayan between the two highest leaders of the country. Tulad ng sinabi ko, pinagdadasal ko na lang sila kasi marami yatang nambubuyo eh. So hanggang dasal na lang ma'am gagawin mo. May himala. Okay, Mayan. Ma'am, sorry, last on my part, babalik ako isa lang sa budget. Sir, ma'am, how can you be sure na pag binalik kunwari sa BICAM ay maaayos? Same members lang naman yung BICAM. So yung nagtutulak ng AKAP, nandun din sila, ma'am. And for sure, di rin naman sila papayag na mawala yun po. I think for that reason, nabanggit na nga ni Pangulo na magla-line item dito siya kung ano man ang mangyari. Kaya parang
dapat matauhan na yung mga nagtutulak ng akap. Sinabi na ng ating Pangulo wala yan sa NEP, wala yan sa dating budget. Bakit biglang sumulpot yan? Thank you po. Okay. From GMA7. Yes po, Darlene po. Darlene. Sen, first time ko kasi narinig yung sa 1 trillion na narinig nyo lang po. Follow up ko lang kung yung sinasabi Wala, ninyo na, chismisan lang yun, na mga narinig ninyo tungkol doon sa allegedly nirelease Hindi ko nga na alam 1 trillion kung ano para yung sa trillion, impeachment. ilang bang zero Nakapasok yun sa budget? Sinasabi nila? Hindi naman ganun. Napaka-literal naman nun. So, paklarify lang po. Ano po ba yung mga... Hindi, biro lang yun. Chismis lang yun. Sige. Marites lang. Marites lang. From Abangan ang susunod na kabanata. from UNTV? Okay. Check. Ma'am, ganda hapon po. Reaction lang po. Isa sa nag-express po ng apprehension si former Secretary Roque, Harry Roque, na ito daw pong AKAP, another form of social services, would be used for the sake of political agenda. Kasi nga, gaya na nabanggitin nyo, malapit na po ang eleksyon through vote buying daw po. Marang yun yung tinitingnan. Alam mo, sa lahat ng may gusto sana nitong mga dole-outs, ng mga pagbibigay ng cash, itong mga alleged social protection, sa lahat ng may gusto niyan, ako Unang-una, re-electionist ako, di bongga sana. Ikalawa, nung umpisa niyan, pinaglaban ko yan Nung umpisa, nung pinagdidiskusyonan yung Bayanihan 1 and 2, nung nagkaroon tayo ng COVID pandemic, ayaw na ayaw ng ating mga finance managers nung panahon na yon na magbibigay tayo ng cash. Alangan na alangan sila sa cash pero sa akin, nung panahon na yon, damandam ako, talagang hirap na hirap ang tao, walang hanap buhay, walang pagkain, talagang walang trabaho. Sabi ko, pwede ba magbigay na lang ng cash? At talagang tinutulak ko siya. Kaya lang, at kasabay noon, tinulak ko rin yung sa land reform, dun sa Bayanihan 2. Kaya, ako nga yung mga promotor ng ganyan Kaya gustong-gusto ko na may ayuda. Nagulat lang ako, nagkaganito. At yun nga, nagkakaroon sa laki ng halaga at sa kalabuan ng alituntunin, talagang hindi mo masisisi na nagkakaduda na pampolitika. Lalo't naririnig mo yung daing na napakarami na hindi ako nakatanggap, hindi ako malakas kay mayor, kay congressman, kay kapitan, kung sino. Ayun, mas lalo ka talaga magdududa. Okay, Nympha. Ma'am, parang tama po ba? Past kagabi sa second reading yung babaguhin yung term ng mga barangay and SK officials? 4 years na lang instead of 6 years, ma'am. Yes, ang pinag-usapan, ako, yung binabatbat ko yung 6 years, pero may ilang senador na umaalma na napakahaba raw at gawin na lamang 4 years. Sabi ko naman, hindi ba dapat 5 years man lang pagkat yung actual average number of years served since 1982 is 5 years. Nag-umpisa kasi yan 6 years talaga. Tapos naging 5. Anyway, ayaw pumayag nung iba. Sabi ko, sige na lang. Para lang panatag ang kalooban ng lahat, including COMELEC, na ipapaubaya muna yung eleksyon at gagawing 2027, first Monday in October. So, 3-4-year terms ang pinag-usapan. Pero hindi ko alam kasi alam ko sa Kongreso talagang nananatili pa rin sila sa 6 na taon. And then, Pass na sa second reading, ma'am, kagabi. Yes, I think so. so ma'am, kung 4 years and then ilang beses pwedeng magre-election? 3. 3 3 pa terms. rin. So, bali 12. Anyway. Ma'am, pahabol lang. At yun nga, at pinagdiskusyonan din namin yung sa SK. Kasi yung sa SK naman, controlled by their age, di ba? May limitasyon sila na edad sa 30. Ma'am, noon ka pa nananawagan na sana dalhin na lang sa korte yung mga issues against former President Duterte kaugnay ng kanilang war on drugs. Finally, may committee report na yung Quadcom committee. Kaya lang, ang kanilang recommendation, mag-file ng kaso against former President Duterte, Senator De La Rosa, Bongo, paglabag daw sa Republic Act 9851 o yung Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide and Other Crime Against Humanity.
Anong tanong? I think karapatan ng mga committee sa Congress maglabas ng anumang committee report at mag-recommend ng pagpapile ng kaso. Ako, noong pa, Gusto niyo dalhin? sinasabi ko na talaga, dali na sa korte yan, sapat na yung ebidensya. Kung tingin ninyo, yung katibayan ay sapat, dali na sa korte yan sa lalong madaling panahon pagkat hindi naman nakakapag-convict, parusa, sentensya ang ating mga mambabatas. Dilayan na natin. Dapat kung may dapat managot, pasagutin na kaagad. Bakit papatatagalin? Alam naman ninyo, tamad ako pumunta sa investigasyon, di ako napunta eh. Kung ibang mga hearing, matyaga ako dyan kahit magdamagan tayo dyan. Pero yung investigasyon, kapag hindi klaro sa akin kung ano yung in aid of legislation, kung talagang papaltan ba nila yung yung sa police, yung sa PNP modernization, isasama ba yung ISA, yung mga yon, papaltan ba yon o papaltan ba yung pagsusuri at yung audit doon sa confidential funds, sa contingency, calamity funds, yung ba ang pakay? Kung hindi maliwanag sa akin, di ako mapunta kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko doon. Okay, last two questions from JB ng IBC 13. Speaking of election, boss, and sa Kamara po kasi lusot na yung pag-postpone sa BARM elections. Any reaction po on that? Di ko alam. Oo, nabalitaan ko nga, pero pinila nga rito ng ating Senate President. Maraming nag-o-object, pero marami namang suportado. Maski yung mga grupo na dati-rati ay tinututulan yung BARM election. Naalala ko nung 18th Congress, sila yung galit na galit dyan. Pero ngayon, andyan na yung BTC, yung MI, MILF, lahat sila gustong-gusto na magkaroon ng eleksyon. Madalas ako sa Mindanao, sa totoo lang, at ang pakiramdam ko, gustong-gusto na ng ating mga kapatid na Muslim magkaroon ng karapatan bumoto at pumili ng kanilang sariling mga leader. Pwede bang i-gauge doon sa magiging desisyon ng Congress yung posibleng kahinatnan ng pagpapa-impeach kay Vice President? Kasi Senate and House ang magde-decide doon eh. Hindi. Hindi naman pinagbobotohan yon at walang 2/3 doon. Walang 1/3 doon. Consensus ito para makapagpasa ng batas. Hanggat maaari, hindi ba, anumang desisyon ng Kongreso o ng Senado o ng Baikaman ay consensus ito. Hindi mo man nakuha lahat ng gusto mo, parte lamang, hanggat maaari consensus na lamang imbes na botohan. Huling option palagi ang botohan. Pero sir, mag-gauge pa rin doon who's and how many are for the Vice President? Opinion at interpretasyon nyo na yan. Hindi ko titingnan ng gano'n yun. And then sir, kailan kayo mag-uumpisang maghanda? Kailan yung dapat na mag-uumpisang maghanda ang Senate sa impeachment trial? Pag naihain na sa amin. Dahil pag naihain na sa amin, may proseso pa rin naman kami kailangan pagdaanan. Mga 2 hanggang 3 linggo yung prosesong yon. So may sapat na panahon. So until then, wala kayong movement, wala kayong meeting at all? Wala. Wala akong balak gawin yun bilang paghahanda dahil baka sabihin presumptuous kami, pinangungunahan namin, o may alam kaming hindi nyo alam. Parang judge lang naman yan eh. Hindi naman niya pwedeng i-assume na may kasong may sasampa sa kanyang korte. Gagalaw at action lamang siya pag meron na. In fact, when we started our respective terms in 2022, hindi naman, bagaman bahagi ng trabaho namin, hindi naman kami sumumpa bilang impeachment court judges kasi wala namang kaso. Gagawin lamang namin yon kapag may kaso na. At yon ang hudyat ng pagsisimula ng proseso. Pag na-file dito, ang unang-unang kailangan namin gawin ay sumumpa bilang judges ng impeachment court. At mula doon, magko-convene at pagpapasahan namin yung ilang sa mga isyong natalakay natin kanina. Pero until filed, doon pa rin ninyo mag-gauge kung may panahon kayo o wala? O... Isa rin yun sa pagpapasahan namin, gaano kadalas ba to, kakayanin ba, paano ba yung schedule. Yung 3 weeks na binabanggit ko, sang-ayon yan sa mga prosesong kailangan namin gawin. Halimbawa, may bago kasing provision sa Rules of Court ngayon na kailangan bago makapagpatawag ng testigo, kailangan magbigay muna ng judicial affidavit.
Para alam na magkabilang panig, mas mabilis, walang sorpresa. So wala yun sa impeachment rules namin, bagaman nakalagay doon na yung rules of court ay suppletorily applicable. So kung susundan namin yung prosesong yun, kailangan mo mag-issue ng summons, may 10-15 araw para sumagot. Pag sagot, pwede mag-issue ng reply, tapos magsusumite ng mga ebidensya at mga testigo. Yung buong proseso yun, humigit kumulang 1 hanggang 1.5 buwan yun mula nang inisyo ang summons. So may sapat, bago pa magsimula yung actual na trial kung mangyayari yun. So may sapat na panahon na makapag-aral ang mga miyembro ng Senado. Pero walang pumipigil sa sinuman na ngayon pa lamang ay magsimula. Pero may mga informal na kayong pag-uusap? Wala. Informal? Wala. None. Okay, si Raymond, and then Camille, and then back to Mav. Hello. Microphone. Bagong topic na tayo? Yung pa rin sir, yung pa rin. Sir, yung tanong lang kasi hindi naman kahit nasabihin nating parang pinangungunahan yung proseso. Pero pag kasi first time na merong impeachment against the Vice President, paano yung succession? If ever na mangyaring ma-impeach siya, sino ang pipiliin? Susundin ba yung line of succession? SP sir. Hindi. Hindi susundan yung line of succession. Yung line of succession, papasok lamang yan kapag sabay nawala ang 1 at 2, sabay nawala ang 1, 2, 3. Doon lamang papalit ang pangatlo o pangapat. Nakita na nating nangyari yan. Nung natanggal si dating Pangulong Estrada, pumalit si then Vice President Arroyo, na bakante ang Vice President. Ang ginawa niya, so hindi sabay na bakante. Nag-appoint siya mula sa Kongreso. Ang age requirement ng congressman ay 25 years old, ang age requirement ng senator ay 30 years old, ang age requirement ng presidente at vice-presidente ay 40 years old. So limitado ang pwedeng piliin ng Pangulo na magiging ikalawang Pangulo mula sa Kongreso na ang edad dapat 40 pataas. Wala naman yata ang senador na bababa sa 40, so lahat ng senador ay qualified. Pero may mga kongresistang below 40, hindi sila pwedeng i-nominate dahil hindi sila qualified. Yung ibang qualification ng Pangulo at ikalawang Pangulo, taglay na ng mga mambabatas. Natural born citizen, registered voter, resident of the Philippines, and able to read and write. So yung edad lamang ang nawawala. So pipili siya at matapos niyang pumili, i-confirm ito by majority vote ng Kamara at ng Senado voting separately. Pag nangyari yon, siya na yung papalit bilang ikalawang Pangulo at nangyari yan kay then Senator na naging Vice President Teofisto Gingon. So lahat ng senador qualified, sir? May senator bang below 40? Wala naman yata eh. So lahat. So yes, sa Kamara naman, hindi lahat, only because of age. But the President will nominate. Yun ang unang beses nangyari yan sa ating sistema at nakita nating tumakbo ng maayos yun. No more Raymond. Camille. Yeah. Hello, sir. Good morning. Yes, sir, kasi during the time of former President Estrada, kasama po si Chief Justice Davide na gumawa ng parang mga rules ng Senado noon before the impeachment proceedings. What steps will you take to ensure na yung trial na mangyayari, potential trial, I mean, will be parang may rules din and steps kayong as guidelines na susundin? Will it be the same na prior to the potential trials, magkakaroon din ba kayo ng meeting with the Chief Justice since kasama siya sa magiging proceedings po nito? No, hindi siya kasama sa proceedings na ito. Ayon sa saligang batas, magpe-preside lamang ang Chief Justice kapag Pangulo ang ini-impeach. Sino mang ibang opisyal na ini-impeach na mababa sa Pangulo, ang magpe-preside lamang ay ang taga-Pangulo ng Senado at walang papel na gagampanan ang punong mahistrado. Kaya nung kay dating Pangulong Estrada, naalala nyo, nandun si Chief Justice Davide. Nung si Chief Justice Corona ini-impeach, si Senate President Enrile lamang ang nagpe-preside. So, nakita na rin natin yun nangyari. Okay, Mav. Pero para tiyakin na yung proseso ay sasangayon sa batas, suppletorily applicable nga ang rules of court. At yun rin nakasaad sa aming kasalukuyang rules. Yes. Baka may baguhin lang kami depende sa kagustuhan ng mayoriya ng impeachment court. Hindi ko papangunahan yun. Okay na kami. Okay. Sir, quick lang po. Sir, is there an option na mag-inhibit ang isang senador? Yes. Karapatan nila yun. But ang pag-inhibit ay karapatan ng sinuman, but it is voluntary. Hindi ito pwedeng pagpasyahan sa aking pananaw, ha? Sa aking pananaw. Hindi ko sinasabing nakaukit ito sa bato. Hindi ito pwedeng pagpasahan ng mayoriya ng impeachment court.
Ito'y voluntarily done ng miyembro ng korte. Dahil kung susuriin mo yung ibang collegial courts natin, ano-ano ba yon? COMELEC, Court of Appeals, di ba? Sandigan Bayan, Supreme Court. Kapag may pinapa-inhibit na maestrado, magpa-file ng motion yung korte, yung isa sa mga partido sa kaso, pero personal na desisyon yon nung maestrado kung mag-i-inhibit siya o hindi. Hindi yan pinagpapasahan ng kabuuan ng Supreme Court, Court of Appeals, Sandigan Bayan o COMELEC kung tatanggalin nga ba dun sa kasong yun ang isang miyembro nila. So by analogy, yun ang nakikita kong magiging proseso niyan. Any member can inhibit, but he or she has to decide on that voluntarily on his own, on her own. Sir, yung day-to-day impeachment trial, may oras ba yun o pwedeng one to sawa? Depende sa pagkakasundoan ng mayoriya. Mas gusto ko na malaman kasagutan mula doon ay may oras pa ba kaming mabibigay para magtalakay ng mga makabuluhang panukalang batas na kinakailangan at pwede pa namin mahabol bago kami mag-adjourn. Walang pagbabawal doon sa impeachment rules at obligado kami mag-resume ng sesyon lalo na matapos ang recess. Kung hindi pwedeng mag-session din ang Kamara. Okay. About impeachment pa rin? Okay. At tungkol na sa ano? Sa mas exciting na mga bagay? So, nasa na yung... Ayoko. Sir, postponement ng BARM Yung BARM, sir, nasa na yung bill para i-postpone yung BARM elections? Nasa committee pa din. Dinidinig pa. Okay, sir, may time pa ba kayo? May ahapon. Mahabag kasi, sir, nagpe-prepare na rin yung COMELEC. Ang concern nila, magagastusan na sila sa pag-prepare kasi wala silang choice but to prepare. Dapat lang naman talaga mag-prepare sila dahil wala namang batas na pinopospone ito. Kaya na, sir, so how soon can you decide on the bill? Tila hindi naman ito isang bagay na minamadali sa ngayon dahil ang Kamara sa pagkakaalam ko hindi pa nag-hearing dito. Sa pagkakaalam ko anong malapit? Hindi, sinasabi ko lang, hindi pa sila nag-hearing dito, so walang rason para madaliin ito ng chairman ng committee on, ano ba nag-handle yan? Local government. Ni Senator JV. So matutuloy ang BARM elections kung hindi ma-approve yung proposed bill niyo, sir? Yun naman talaga yung estado ng batas. Pag hindi pinospone, edi tuloy. Pag walang batas na nagpo-postpone, edi tuloy. So hindi pwedeng i-assume ng COMELEC dahil lamang sa mga salitang binitiwan ni Numan na ito'y mapopospone hanggat walang batas. Pero sir, di ba sir, request ito ng Malacanang para ipopostpone yun to resolve the legal issues? So, ulitin ko, sa pagkakaalam ko, hindi pa nagdidinig ang Kamara dito, so walang dahilan para sa lahat naman ng bill na mauuna pa ang Senadong ipasa, di ba? Ba't yan pa? This is mostly a local bill. Kaya nga, Committee on Local Government, di ba? Local bill naman talaga ito na dapat magmula sa Kamara at matapos muna ng Kamara bago ito matalakay ng Senado. So nakasalalay, sir, sa nakasalalay sa Malacanang, sir, yung pananawagan sa House and Senate. Hindi, nakasalalay sa Kamara. Ayoko sabihin nakasalalay sa Malacanang dahil may sariling proseso naman ng Kamara. So, ulitin ko, local bill ito, kahit matapos sa komite, i-refer lang ito sa Committee on Rules. Hindi ito ma-report out hanggat walang pinapasa ang Kamara ang nakarating na sa amin sa plenaryo. So, walang rason para madaliin ito sa ngayon sa komite. Sir, si Senator Juan Miguel Zubiri na siya yung author, sponsor ng Bangsamoro Organic Law. Sabi niya, plano niya mag-file ng bill next week na gusto niya mag-conduct ng plebiscito sa about Sulu dahil mukhang karamihan ng mga taga-Sulu ay gusto pa rin na maging part ng Bangsamoro Autonomous Region. Well, kailangan pag-aralan niya ng Senado at ng Kamara dahil yan mismo yung laman ng desisyon ng Korte Suprema. Hindi daw po pwede na ilang beses mong tatanungin hanggang manalo sa plebisito ang isang probinsya. Yan mismo yung desisyon ng Korte Suprema nung tinanggal niya ang Sulu sa BARM. Ano? Ang tanong ko nga sa inyo, bakit may opt-in at walang opt-out? Lahat ng pinasang BARM laws, lahat may opt-in, walang opt-out. Isa yan sa mga kinwestiyon doon sa desisyon ng Korte Suprema. So, titingnan lang namin kung babagay at hindi yan lalabag sa naging desisyon ng Korte Suprema na pinal na ngayon. Kasi syempre, nagsabi na silang hindi tama yung pinasa naming batas, di ba? Ba't namin uulitin pa yon? So, titiyakin lang namin na compliant yun.
sa desisyon ng Korte Suprema. Although- Yun ang pag-aaralan na titingnan namin. Although yung COMELEC yata nagsabing mukhang wala na rin tayo magsagawa ng plebisito. Oo, hindi na rin naabot, pero ang pagpapasyang kailangan nilang gawin, pupunuan ba nila yung 7 seats mula sa Sulu o hindi? Sa 80 miyembro ng Bangsamoro Parliament, may 7 naka-allocate sa Sulu. Ang pagkakadinig ko na inclination ng mga miyembro ng BTA sa ngayon ay iiwanan nilang bakante yon. Dahil meron pa rin namang sapat na bilang o 73 para tumakbo yung Bangsamoro Parliament habang inaantabayaran nila kung ano yung magiging desisyon kaugnay sa lalawigan ng Sulu. Before Camille, sir, yung RAA, yung military agreement between Japan and Philippines, ano yung chance na magkabutuhan bago kayo mag-break? Sisikapin namin magawa yun bago mag-break. Na-sponsor na ni Senator Aimee. Na-expect kong magkakaroon kami ng approval on second reading next week. Kung tatalakayin namin ito tulad ng bill para wala ng problema sa minority. Pero kung talagang kinakailangan, pwede naman namin aprubahan ito sa pareho o magkahiwalay na araw nang hindi naghihintay ng 3 days. Dahil treaty ratification ito. Pwede mong i-argue na ito'y hindi katulad ng isang batas. Pero para wala na ring issue, ginagawa na lang namin na parang bill, yung treaty. Pero kung kinakailangan, pwede naman namin hindi sundan o sundin yung mga ginawa sa nagdaang treaty dahil nagawa na rin namin ito sa ibang treaty na hindi hiwa-hiwalay na araw ang butuan. Sir, na-address na ba yung gray issue tungkol doon sa jurisdiction? Kasi sabi ni Senator Aimee, yung problema natin dyan doon sa US-Philippines. I think na-address na yon dahil in-sponsor na ni Senator Aimee yung RAA. Pangalawa, ang tratado hindi tulad ng bill na pwede mo pang amyendahan. Take it or leave it ito. Finish or not finish, pass your paper ito. Pabor ka o hindi. Yun lamang naman ang pag-uusapan at hindi ka pwede magmungkahi ng mga pagbabago, amendment dito sa napirmahan ng kasunduan. So hindi daw issue yun, may death penalty ang Japan, tayo wala. Pagdating dun nga sa... May death penalty ang Japan, tayo wala. Kung may mag-commit ng criminal act. Kung may mag-commit man ng criminal act dito, criminal laws are territorial by nature. So kung saan ginawa yung krimen, yun ang batas na gagamitin laban sa lumabag sa batas. So hindi relevant kung may death penalty sila dahil ang pinag-uusapan natin RAA kung saan may mga sundalong Hapon na pupunta dito. Camille, and then Nympha ulit. Sir, another question. This is regarding during the time of yung kay Corona po, nagkaroon ng contentious issue kasi, sir, during the time, yung prosecution, they sought to subpoena the Corona's bank records, including foreign currency deposits. And the defense argued that this violated the confidentiality of foreign currency deposits. And ang Supreme Court that time, if I remember it right, nag-issue ang Supreme Court ng challenge because this is parang lumalabas yung TRO, nag-issue sila preventing the disclosure of these records. Nagkaroon ng debate. Paano nyo, kasi this might also be the same thing na pwedeng pabuksan yung mga bank accounts and magkakaroon ulit ng debate regarding this issue. Paano nyo po i-handle to? Gagawa ba kayo ng proceedings? Kasi during the time of Corona, naging debate po ito between prosecution and defense. Ayokong pangunahan. Ano man ang mangyayari, ayokong pangunahan kung mangyayari man nga yung impeachment trial o hindi. Pangalawa, ano mang issue pagpapasahan ng presiding officer at pag hindi sang-ayon ang mga miyembro ng impeachment court, pwedeng may isang humiling na pagbotohan yan o sa unang pagkakataon pa lang, pwede nang ibato agad ng presiding officer yan sa impeachment court para pagpasahan at pagbotohan. Majority vote wins. Dadaan yan sa prosesong yan kung harapin man namin yun. Sir, but during that time, nag-issue ang Supreme Court ng TRO. So, unawain mo, ang ini-issue ng subpoena ay kabaro ng Korte Suprema Chief Justice pa. At kung maalala nyo, nag-issue din ang Supreme Court ng TRO dun sa impeachment ni Chief Justice Davide. Kung maalala nyo rin. So, hindi na bago yun na nag-i-issue ng TRO ang Supreme Court pabor, di ba, sa ini-impeach na Chief Justice, pero sa dalawang pagkakataong yun, sa aking pagkakaalala, hindi sinunod ng Kongreso yun. Okay, last 3 questions, then may susunod na event si SP. Kasi yung TRO doon kay Davide, alam ko, pinagbawalan kaming pagbotohan yun. Pero pinagbotohan pa rin ang Kongreso, hindi lang nakarating sa 1/3 kaya na-dismiss. Pinaglaban ng Kongresong politikal na proseso ito at walang TRO na pwedeng ipataw sa botohan na pwedeng magawa o gawin ng Kongreso.
Kaya lang, hindi umabot ng 1/3, so hindi natuloy. Okay, Nipa. Sir, naging product endorser din kayo, wife nyo endorser din. Meron ba sa ngayong pangangailangan na i-revisit yung batas sa endorsements? Kasi di ba yung kay Neri Naig, Rufo Quinto, meron Kay bang... Lucky Manzano. Oo, ano ba yung responsibility ng endorser, lalo na sa mga businesses that would later on turn out na scam daw? Para sa akin, sapat yung batas. Ihiwalay mo ang ordinaryong endorser sa endorser na partner pa. Ang aligasyon ay, remember, complaints are based on allegations that need to be proved in court. So ang aligasyon ay, maliban sa endorser, partner, bahagi, may kasama sa korporasyon o kumpanya. So, ang rason kung bakit sila kinakasuhan, hindi dahil endorser sila. Dahil bahagi sila, di umano, ng kumpanya. A mere endorser should not be liable to any scams that will happen doon sa restaurant o doon sa negosyo o doon sa business. Halimbawa, i-endorse mo isa sa mga fast food chains. May na food poisoning sa isang branch na franchisee ang may-ari. So, maraming issue yun. Sinong may kasalanan? Yung franchisee, pati ba yung mother company, may kasalanan yung franchisee yun? May common commissary ba sila? May malimbang ginawa? Nanggaling ba dun sa commissary mismo yung nakapag-food poisoning? Klaro sa kaso yun. Walang kinalaman yung endorser doon. Criminal liability is always attached to two things, and two things only: an act or omission. May ginawa ba siya na hindi niya dapat ginawa? May hindi ba siya ginawa na dapat niya ginawa? Yun ang pwedeng maging basehan lang ng isang criminal complaint laban sa'yo. Bilang endorser, wala siyang ginawa o hindi ginawa kaugnay ng anumang scam na nangyari o mangyayari na wala naman siyang kinalaman o hindi siya bahagi doon. Pero sir, kung in-endorse hindi lang yung product, nagbenta rin ng shares, ng investment. Panibagong ibang krimen yun. Violation yun ng Revised Securities Act naman na ina-allege na nagbenta di umano ng securities, ng share sa isang kumpanya. Ang share sa isang kumpanya ay dinadefine ng Revised Securities Act as a security na kailangan mo ng lisensya para doon bago mo magawa yun. Bigyan kita ng example. Ang mga broker ng condominium o ng bahay, kailangan may lisensya din. O ikaw, may nabalitaan kang binebentang bahay, may kaibigan kang alam mo na naghahanap, pinagtagpo mo silang dalawa, at pinatungan mo ng konti, at binigyan ka nung nagbebenta dahil doon. May nilabag ka ba? Strictly speaking, posible. Dahil hindi ka registered broker ng real estate. Kasi may mga reportorial requirements yun para sa tax. Pero may makakaalam pa ba? Baka naman rectang nagbilihan na lang na hindi na dumaan sa broker. So, wala namang makakaalam maliban na lang kung may galit sa'yo at ipopost yung mga screenshot ng message nyo para sabihin may commission ka talaga doon. Pero basta sa ngayon, mali naman batas na pag nag-endorse lang. May sinasabi si sir eh. Hindi, tungkol lang sa kanya. Pero violation yun ng data privacy, sir. Iba naman na yun. Pero basta sa ngayon, klaro yung batas na basta mag-endorse ka lang, wala kang liability. Except kung nag-dip ka ng kamay mo dun sa operation. Let's say, ikaw na mismo nagbenta. Ikaw na mismo kumuha ng komisyon. Ikaw na mismo pinartihan doon sa mga nabenta mong shares man o produkto. Merong DLC, Senator Robin Padilla. May isa pang artista, ayokong pangalanan, kaya dahil pending pa yung kanyang kaso. Sumakay lang siya sa motorcade at endorso yung isang produkto. Maraming naloko dahil parang pyramiding siya na tapos dahil hindi kilala yung mga may-ari, siya lang yung kilala dahil sumampa siya sa pickup at nag-endorso, siya yung kinasuan. Na mali naman. Para sa akin, hindi naman tama yun. So, no need to revisit the law or... Personally, wala akong nakikita pangailangan, pero kung iba ang pananaw ng mga kasamahan ko rito, mga miyembro ng Kongreso, bukas ang aking isip na pag-aralan na tingnan ulit. Baka naman may hindi ako nakikita. Pero since malapit sa inyo ang mundo ng showbiz na nandyan yung inyong wife, so maging maingat ba yung mga celebrities sa ganyan, sir?
pinapareview sa akin ng asawa ko yung mga pinipirmahan niya. At least Pero may walang lawyer bayad siya. yung attorney's fees. Oh, may lawyer siya, sir eh. Ay, yung iba, di ba? Nang nabibig. Wala namang mawawala na maging maingat sino man na huwag masyado manggigil. Ika nga, dahil lamang may malaking kita na nakaamba sa kanila. Pati mga text messages, maging maingat, sir. Kayo. Kayo. Ito sa screenshot, sir. Ano, violation ba ng data privacy yun, sir? Sinabi na kasing delete eh. Pero sir, taking off from... Meron ng disappearing messages ngayon. Oo, diba? Automatic. Ano? Ay, pero kung bago mag-disappear na Kasalanan ba maraming alam? Kung ano man. Pero sir, kung bago mag-disappear, mas screenshot na. Ang problema ko doon sa disappearing messages, hindi ko na alam kung ano yung pinag-uusapan namin. Nalimutan. Pag sumagot siya, yung thread. Tungkol saan to ulit? So sir, ano yun? Violation ng data privacy, yung pag ni-screenshot, then pinost mo sa social I media. think so. As a lawyer, I think so. But again, it's an allegation that needs to be proven in court. So ingat. Allegation siya. So ingat-ingat din, sir. Again, hanggat hindi napapagpasa ng korte, allegation siya. Ngayon, yung recent decision ng Korte Suprema, kung papasukan niyo talaga to, paglabag siya, pero pwedeng gamitin bilang ebidensya. Kasi may prinsipyo sa korteng fruit of the poison tree. Na pag sa illegal mo nakuha, hindi mo pwedeng gamitin ebidensya. Pero gumawa na exception ng korte dito. Pwedeng gamitin ebidensya sa criminal case, hindi sa civil case. Sir, 11. Para patunayan ang innocence or guilt ng akusado. Pero hindi sa isang civil case para mapagbayad o mabawi anumang ariyan. So may pagkakaiba lang. Anong lesson learned dito, sir? Hindi ko alam kung anong pinag-uusapan natin. Sir, 11:08 na. Pwede pa ba daw isang tanong? Yes, please. Okay. Sir, habol lang po. Other issue lang. Kasi yung may recent water cannoning na naman and ramming sa PCGN before. This is still happening even though naisapatas na natin yung Philippine Maritime Zones Act and yung Archipelago Sea Lanes Law. General comment lang po. Hindi naman ibig sabihin pinasa natin yung batas hindi na muling mangyayari yan. Ulitin ko, pagpasa ng dalawang batas na yan, pinalakas lamang ang ating claim karapatan dyan sa West Philippine Sea. Dahil maliban sa arbitral ruling